Alright guys, we're gonna try today the SheGlam Insta Ready Under Eye Setting Powder and face powder. So this is the under eye setting powder. Okay, and that's pink. It's bubble gum. And that's the face setting powder. So this is smudge proof, waterproof. We're gonna try it with our lipstick. Okay, so we're gonna use our SheGlam lipstick to try it, but I guess like that. And then this, we're not gonna put any Insta Ready powder, but on this side we're gonna cover it with our powder, and then we're gonna brush off the excess. Okay, so of course this one will smudge, but this one it doesn't, guys. That is how nice this SheGlam bubblegum face powder. It doesn't see? It doesn't smudge. Maybe when you press it really hard it will, but it stays put. So yun guys, wow. Hindi talaga, oh. Nag-lock na siya. I'll link it in the description box below if you guys are interested in trying SheGlam Insta Ready powder. So, andito tayo sa Menards. Dito kami bumili ng mga sa bahay namin. Mga, ano ba yung sliding? Kasi ba naghuhugas ng kamay? Okay, so kukuha lang tayo. Mayroon tayong rewards. So, yun ang gagamitin natin. So, guys, peanuts. So, ito yung binibili ko sa Walmart. Ito, no salt. And then, ito yung salted. We can bring some to... Dito tayo sa Asian store. Oop! So, hanap tayo. Ay, bok choy. I like bok choy. Ayan, oh, bok choy. Ano pa kaya? Talbos ng kamote. And then, oh, ito guys, a young coconut. $5 each. Ito yung nakukuha natin. Sa Wii, $1.75 lang. Pinumo talaga ang Wii. Mas mura talaga. Ayan. Wow, tingnan natin kung yung makukuha natin. Sayote. So, kalabasa. Kalabasa, oh. Mukhang maligan. Kunin ko na tong kalabasa natin. Maligan. And then, yung ating lemongrass. Ayan! Ito guys, lemongrass. Isang tali. Tatlo lang, isang tali. So, ito na yung pinakamaganda. Alin kaya guys ang maganda? Okay. Ito yung maganda. Lemongrass. Balot. Ito yung itlog na maalat. Meron din silang dahon ng saging. Ayan. Bili rin tayo. Dito guys, ay binibenta rin ang dahon ng saging. Frozen. Hello guys, good morning. Sa today, lutuin natin yung kalabasa. Na-miss ko ang kalabasa niya guys, nung bata ako. Paborito ko talaga yung kalabasang maligat. Ito kahit araw-araw ko tong kainin. Ito talaga ay paborito ko. Pero ngayon, nung nagpunta na ako dito sa Amerika, dahil nga hindi naman palaging available ang kalabasa. Dito, pumunta ako sa Asian store. Nakakita ako doon na hopefully maligat siya. Ikikip ko yung seeds. Lutuin natin ngayon. So, igigisa ko lang siya sa bawang, sibuyas. Wala rin akong coconut milk. Normally, nalagyan ko to ng coconut milk. Maganda kung may sitaw or green beans, kaya wala rin ako nun. So, purong kalabasa. Paborito ko to guys. Vitamin A, basta masarap ito. Ayan.
So, mapapakain tayo ngayon ng marami-rami. And ang gagawin ko, ano ko na lang siya ng sardinas. Kinakain ko. So, tingin ko ito parang pareho eh. So, isave ko yung ating seeds. Okay? So, hiwain. Tanggalin ko lang. Kita nyo pa ba yung ating? So, hiwain lang natin. Hindi, tanggalin ko muna yung seeds. Ihiwalay ko dito. Lagay natin dito. So, nahiwa ko na siyang ganyan. Ikikisa ko lang siya. Wow, wowie. Ayan. Tapos, hiwain ko siya ng ganyan. So, nagpunta na si mother ngayon. Naghahanap na ng gulay. Magugulay ka kasi. Oh. So, as usual, ang ating nilagang manok na parang tinola siya. Yun ang gusto nila. So, meron guys nag-comment the other day. Sabi, oh, nilagang gulay kina mother sa inyo, lechon. Yan, lechong manok. Yung niluto kong maliit na cornish. Hindi naman alam. Hindi sila nangangain ng mga ganun. Siguro nangangain sila, pero mas prefer nila yung may sabaw. Na-explain ko na to sa vlog. Panoorin nyo lang. Tapos si na mother, sanay sila kahit sa Pinas, guys. Nung nasa Pinas pa sila, ang pagkain na sa Pinas, laging may sabaw. May sabaw. Basta hindi pwede yung tuyo, yung manok lang, parang dry. Dapat may sabaw. Manok. And hindi sila nangangain ng baboy, baka. Manok lang. So, kaya ganun. Okay, lagyan natin ng luya. So, may tira pa. Pasok ulit natin sa freezer. Kasi ang luya, mabilis mabulok. So, ipinifreeze ko siya. And pag ginadgad ko siya, mas madali. So, kumukulo na tong gulay. Nagtatanong na nga si mother talaga. Maggugulay ka ga. Araw-araw yun. And maganda sa matatanda ang gulay. At hindi rin naman na sila yung mahilig sa mga masasarap dahil nga may mga sakit-sakit na alam mo yun. So, kailangan ang karne. Tsaka tinadtad ko ito ng malit. Ganyan ng hiwa ng pag malaki, hindi kakainin ni inang. So, hinihiwa ko siya ng maliliit. Hinihiwa ko siya ng maliliit. Tapos, ito yung sayote. Ilagay na natin. Alright. Next, lagyan natin ng kalabasa. So, ngayon, ikat lang natin siya. So, o, diba? Yan ang maganda sa kalabasa. May broccoli. So, tapos with our broccoli. Ito, hindi ko tinatapon to guys, tangkay. Ito yung tangkay ng broccoli. Yung iba tinatapon siya or ginagawang soup stock ako kasi makapal siya eh. 5 rows kasi may balot siyang ganito. Tinatanggal ko yung balot. Ayan, simang kapal para makain. See. Ayan, ganyang kakapal yung ano niya. Kaya matigas siya kung hihiwain nyo lang isasama. Tatanggalin nyo muna yung balat niya. Meron siyang balat itong stem. May balat siyang ganyan. Ayan. So, pag natanggal nyo yan, okay. Pwede nyo na siyang hiwain. Para hindi sayang. Kasi guys, sabi nila, mas nutritious daw ito kesa dito sa kanyang, dito sa forest, sa bulaklak.
Okay, so ngayon, ginaganto ko lang siya guys. Hinihiwa ko lang siya ng ganyan, para hindi sayang. O, diba? Yan ngayon, malambot na yan, lalambot na yan. Pwede ko na nga itong kainin. Ito guys, dito sa Amerika, itong broccoli is kinakain siya ng hilaw. Nilalagay siya sa salad. Direkta siyang kinakain. So, ayan o. So, mas pasustansya daw to actually. So, tanggalin ko lang yung kanyang, yun ang mga buto. Para maagamit natin. So, yun na guys. Yung seeds na isa-save natin, papatuyuin ko lang siya. Save ko siya, itatanim natin sa garden. Okay? So, ganyan lang siya. Yung pinagtabasan natin, hindi natin siya itatapon. Hindi, itatapon natin siya. Pero sa garden. Ito guys, dito natin siya ilalagay. Yun yung yesterday. So, mamaya dadalhin na natin. Hinintay ko kasi siyang mapuno. Ayan. Okay? Ano natin siya. Ilalagay natin sa compost pit para meron tayong pataba sa ating garden. Okay. Ayan. So, yan na yung ating gulay. Sibuyas, salt, pepper, and ginger. Tapos yan, kalabasa, and then yung ating broccoli. So, ilagay na natin, guys. Yan, kulong-kulo na siya. Okay. Ayan. Yung gusto nilang luto. Okay, and then, pagkatapos niyan, yun namang broccoli. Yung broccoli, guys, hindi natin yun pinapakuloy. Ano lang, steam lang yun. Pagka patay na tong apoy, saka natin siya ilalagay kasi mabilis lang yung maluto. Ay, mas matigas pala to kaysa sayote. Dapat pala yung sayote. Dapat pala kasabay na ng sayote. Hindi ko na realize. Ayan. Okay, tapos yung sunod itong ating broccoli. Ayan na guys. So, nilakasan ko na yung apoy kasi naiinip na ako sa kanya. So, yan na. Bawang sibuyas lang yan. And then, okay, salt. Pina-flavor ko na lagi ang sibuyas. At bawang. Ayan. O, diba? Nagsutoast-toast na siya. Ayan na. And then, ito na yung ating so, yan na yung ating sarap nito guys. Yan lang. That's it. That's it na. Tapos na. Hindi ko na siya sasabawan kasi gusto ko yung steam niya ang nakaluto sa kanya. Ang sarap nito guys. Paborito ko talaga. Guys. Tatak pa natin. And hopefully magtubig siya. Kasi ayoko talaga siyang lagyan ng sabaw. Siguro lagyan ko siya konting-konti pero hindi marami. Ayan. So, hayaan lang natin siya dyan. Ayan. Di ba naglalapot na yun? Masarap. Wow. Ay naku guys. Ano na. Hot cook lang ha. Ayoko talaga sa kalabasa or any gulay. Ayoko ng yung labnak ang tawag ko. Ayoko ng labnak. So, ayan walang sabaw yan pero nagsasabaw siya. Kasi ito naman, puro tubig din naman ang laman ng kalabasa. So, yan na guys. Dalhin na natin. Kinamater. Gulay.
Yan na guys, ready na siya. Ganyan lang, half cook ang gusto ko. So, ready na siya guys. Kakain na ako. And then, ano pang sasabihin ko? Yeah, magkasain lang ako guys.